Nakabalik na po sa ating bansa ang ating Philippine football team, ang mga Azkals mula sa Indonesia. May panghihinayan man sila dahil sa pagkatalo sa Suzuki Cup. Ngayon pa lang, naghahanda na po ang ating mga football player para sa mga susunod nilang laban. Nakatutok si Claire Delphine. Bukod sa cheery fans, tight media schedule ang agad na sumalubong sa Team Azkals mula nang dumating sila kagabi sa Indonesia. At kahit pagod sa biyaya, sabak sila agad sa press con kasama ang NAIA Press Corps. Pinawi naman ng team manager ang lungkot na nararamdaman ng ilang fans sa pagkatalo ng Azkals. So we're still upbeat. I mean, it's a minor bump on the road for us, but we'll come out of this stronger, and we'll make sure that we will make every Filipino proud. Pero di naikubli ng ilang miyembro ng Azkals na manghinayang sa ilang missed opportunities daw sa laro nila sa Jakarta. Tulad na lang sa muntikang pagpasok ng tira ni Chris Greatwich sa huli nilang laro. I thought that was quite a critical moment in the game. I think if we'd have scored that goal then, it would have given us the impetus to try to get that second goal because they were really on the back foot and were really panicking at the back. Gayon din si Neil Etheridge na nalusutan ng isang goal ng Indonesia. Football and all over, no matter what you do, you need a little bit of luck. So, no, he hit the ball cleanly. And, you know, like I said, the boy said it was destined to go into the back of the net as soon as he hit it. Maybe next time I'll get that one. Kaninang tanghali, sports reporters naman ang kaharap ng national football team. At dahil nakapagpahinga na, magaan ang kanilang mood. Sobrang saya kasi since 1991 ngayon lang nakapapasok ng semifinal. So, masaya kami. Malayo na nga raw ang narating ng ating kupunan mula sa pagiging kulelat sa rehiyon. Kaya naman, ituloy-tuloy na raw nila ito. Katunayan sa 2011, buno na ang schedule nila ng kaliwat kanang paghahanda para sa malalaking football events. Sa February, kakalabanin nila ang Mongolia para sa Asian Football Confederation. Sa Hunyo naman, susubukan nila ang kanilang galing sa World Cup qualifiers at sa Nobyembre ang SEA Games. Magsasagawa na rin ang mga tryout session para makakuha ng karagdagang players. Hangad ng Team Azkals, hindi lang ang maiangat ang kinalalagyan nila ngayon sa mundo ng football, kundi ang maging inspirasyon din sa mga kabataang Pinoy na may talino at galing sa larong ito, nang sa gayon ay tuluyan ng umusad ang Philippine football. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras. Go Azkals! Ginisa si Pangulong Aquino tungkol sa kanyang buhay pag-ibig o love life. Ang dati niyang nililigawan na si Liz Uy, totoo nga bang hindi niya na stylist ngayon? At iba pa tungkol sa love life ng presidente sa pagtutok ni Teresa Andrada. Malapit sa pamilya Aquino si Liz Uy. Bukod sa pagiging matalik na kaibigan ni Chris Aquino, stylist din siya ni Pangulong Aquino. Ayon mismo sa Pangulo, minsan din daw silang nag-date. Pero tila walang nangyari dahil di nagtagal ay nakuna ng litrato si Aquino na may kadate na ibang babae, ang stockbroker na si Lynn Lopez. Ngayon, lumabas ang balita na hindi na raw si Liz ang stylist ng Pangulo. Nang aming tanungin kung si Liz pa rin ang kanyang stylist, sinabi ni Aquino sa isang text message na ang mga designer na sina Paul Cabral at JC Buendia ang tumutulong sa kanyang mag-ayos. Dahil binatang mahigpit na binabantayan ng publiko ang love life ng Pangulo. Sa isang forum sa Maynila kanina, tinanong siya tungkol sa kanyang karanasan sa mga agresibong mga babae na sumasalubong sa kanya. Natatawang ikinuwento ni Aquino ang kanyang naranasan nung kampanya. They used to grab the tail of the shirts, no? So the shirts became extra large. They started out as small. Pero nitong presidente na raw siya, tila mas naging agresibo ang ilang mga kababaihan. Pero yung bagong version po, they grabbed me by the buttons. It happened once. And medyo nanggigigilo talaga the other day. I think that was in Mindoro. She kept on tugging on it. Sabi, ano kaya ang balak nito? Dahil hindi naman ako kinakwelyohan. Pero sabi niya, President, no, President. It was about 2 minutes or so of that. And I think I finally asked her, Ma, meron pa akong pupuntahan 2 lakad tapos po nito. May marami hong nagagalit pag gusutin na po yung ating polo. Iniisip na lang daw niyang paraan ito ng pagpapakita ng pagmamahal ng publiko sa kanya. Tinanong rin ng Pangulo kung may balak na ba siyang magpakasal. I'm hoping that by 2016, June 30 noon, actually 11 a.m. of June 30, which is about 5.5 years from now, no, that will be the end point of the things that he has tasked me to do. And I've always viewed it kasi that if he gives me the partner and I get a family, then that means it's the start of peacetime for me. So, if it comes, thank you. If it doesn't come, hopefully he'll fill me up with something else. Alam raw ng Pangulo na hindi niya matatakas ang pag-usapan ng kanyang love life. Kasama na raw sa pinasok niyang trabaho ang mawala ng privacy at pabirong hirit niya, pati na rin love life.
Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Abangan ang mga paghahanda sa kasalang Ogie at Regine. Sisilipin natin. Exclusive yan sa pagbabalik ng 24 Oras.